Tatlong bagay na top secret upang masigurado mong malamangan mo ang kakompetensya mong sari-sari store negosyo. Di ka, watch till the end of the video. Okay, this is Tito Jats and meron akong tatlong sikreto kasi mahal kayo ni Tito Jats. So, ibibigay ko sa inyo upang malamangan nyo ang kakompetensya nyo sa sari-sari store negosyo. So, number one, kung meron kayong idea mga sari-sari store owners, comment naman kayo sa baba. Mag-contribute kayo. But for me, number one is make sure na mag-open ka ng maaga and mag-close ka ng late. Unahan mo sila sa pag-open ng tindahan upang sa'yo pumunta and ma-instill sa utak nila, uy, doon tayo. Kasi siya yung pinakamaunang nag-open sa area na yan. Lahat ng kape, itlog, mantika, noodles, ano ang kailangan in the morning time, sa'yo mabibili. So nakapag-pile up ka na ng sales bago pa man humina yung sales later day, 'di ba? And secondly, mag-close ka ng late. Kasi nga, time-consuming talaga yung tindahan eh. Subalit, ito yung negosyong pinili mo, so alagaan mo. Nandyan ka na eh, so gawin mo na. At tulad ng pag-ibig mo, nandyan na eh, binitawan mo pa. Okay, so ang mangyayari dito is pag nag-close ka ng late, may instill ulit sa utak ng mga tao na, uy, bago ako umuwi, bibili muna ako at dyan ako pupunta kasi sila pa talaga yung open na late ng gabi. Diba? Agree ba kayo? Agree ba kayo? Comment kayo sa baba. Second item on the list is ayusin mo yung pakikitungo mo sa mga customers mo. Alam naman natin maraming customers na hindi kaaya-aya yung ugali, no? Yung mga suplado, yung mga hindi ka nais talaga yung pagkikitungo sa'yo. Tingin nila sa'yo is mababa ka lang kasi nagtitinda ka lang. Pero this is an honest living. So, wag mong intindihin yon, isipin mo, lagay mo sa utak mo na customer service po yung pinasok mo, retail. So, you have to make sure na mga customers mo to, alagaan mo. It doesn't mean na kailangan talagang i-loving mo. Pag ayaw mo ugali ng customer mo, just treat them with respect, di ba? Sagutin mo yung mga tanong nila and wag mo silang suklian kung ano yung ugali nila. Wag kang magminal dito or magminal dita. Ayusin mo yung pakikitungo mo sa kanila. Words travel fast. Sasabihin ko, ano ba yung meaning niyan? Tito Jats, paki-explain. Of course, kung ano yung pinapakita mo maganda sa mga tao na yan, ikikwento nila yan sa mga kakilala nila. And yung mga kakilala nila is isisipin na, uy, doon ako. Kasi maganda yung ugali ng mga nagtitinda doon, di ba? Hindi yung masungit mong kapitbahay na ayaw ka pagbentahan kasi text na lang or nanonood ng Korean novela, di ba? So bago ko i-reveal yung last item, this is Tito Jats, your Sari-Sari Store Explorer. If you think you like my videos, paki-smash naman ng like button or ng heart button. Paki-share this to your friends. Help small influencers like me upang marami tayong matulungan. And matulungan din natin yung mga friends yung gusto mag-open ng tindahan. Paki-favorites nyo na rin and comment kayo ng agree or disagree dito sa item na pinag-uusapan natin upang malamangan yung kakompetensya natin. Very well, very well, very well. Ano ba yung gusto nyong bilhin dyan sa sabon sa taas, di ba? Wings ba, Breeze ba, Surf ba, or gusto niyo yung PLDT Wi-Fi? Hindi sponsor yan. Pero pag gusto nyo, pwede nating i-sponsor dyan. Email lang kayo. Totoo ba? Totoo. So yung last item natin, of course, you have to make sure that you have all the essential items na kailangan ng customer mo. Pag sinabi nating essential is yung kakailanganin talaga nila. Yung hindi na nila kailangan pumunta pa sa grocery para mabili yan. Yung usually yung nakakalimutan, di ba? So things that they need in the morning, ano ba yan? Kape, gatas, noodles, delata, itlog, mantika, sabon panglaba, bigas. Okay? Essential items. Things they need sa, ano sabi ko gabi? Pangumaga pala yon. Things they need sa gabi, ano ba naman yung mga nandyan? Yung mga kakailangan nila the next morning. So, cotton buds, gel, shampoo, sabong mabango, sabong panglaba, bigas rin. Yan, kakailangan pa rin yan. And gatas. Things na kailangan talaga nila, no? Yung mga sanitary napkin, especially mga ganun. Pag nasa urban community ka, or sa area na maraming tao, kailangan alam mo yung flow ng mga needs nila na binibili sa tindahan mo. And dun mo dapat ibagsak yung capital investment mo, yung puhunan mo sa mga items na palaging binibili sa'yo na mabilisan. Pag alam mo ito and meron ka lahat ng essential items, then good na good ka sa pananaw ng mga customer. Alam ko, Tito Jats, sasabihin mo, hindi naman kami perfect. Hindi naman lahat ng araw meron kami. Pag wala ka ng item, ito yung number one tip ko sa'yo. Huwag mong sabihin na wala. Ang sabihin mo is naubusan ka
at naparating pa lang yung stocks. Or mas maganda pag i-offer mo yung alternative item. Bakit? Kasi nasa mental perception yan ng tao. Pag sinabi mong wala, parang negative na kaagad. Pag sinabi mong naubusan, ay, meron pala. Hindi lang nakapag-carry or naubusan lang talaga. So, iba yung perception nun. Ayun. So, I hope you like my videos. I hope you learned something today and have a good day.